pinakakasuhan ngayon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung ICI. Sa Ombudsman, itong si Senador Joel Villanueva at Jingoy Estrada, kaugnay sa muna'y pagtanggap ng komisyon sa mga ghost flood control projects ng DPWH. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ, bukod sa dalawang senador, sino pa ang inirekomendang kasuhan ng ICI? Alex, naglabas na nga o nagsampa na nga ng kaso o ng referral ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman kaugnay dun sa mga iba pang personalidad na nasasangkot at nadadawit sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Bitbit ang isang kahon na naglalaman ng mga dokumento, personal na isinumiti ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ang mga pangalan ng kanilang pinakakasuhan. Kabilang sa pinakakasuhan ng komisyon ay sina Senador Joel Villanueva, Senador Jingoy Estrada, resigned ako Bicol Representative Zaldi Co, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former COA Commissioner Marlo Lipana, at former Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. The commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program, or NEP, and the House General Appropriations Bill, also called HGAB. Nakita ng ICI na sa pamamagitan ng mga testimonya ni na dating DPWH Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang tinawag ng komisyon na systematic kickback scheme sa mga infra projects. Dahil riyan, mahaharap sa patong-patong na kaso ang mga mambabatas na sangkot at maging ang iba pang personalidad na dawit din sa korupsyon. The alleged participation appears to constitute violations of Article 210 to 212 of the revised Federal Code on bribery and corruption of public officers. Sections 3B and 3C of the Public Act number 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Section 2 of the Public Act number 7080, Plunder Law. Sa investigasyon ng ICI, nadiskubre nilang nagsisimula ang systematic kickback scheme sa tinatawag na proponent o mga miyembro ng Kamara o ng Senado. Mula riyan ay sasabihin ng proponent kay dating DPWH Engineer Henry Alcantara na nagbaba ito ng proyekto. Uutusan ni Alcantara si dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na gagawa ng listahan ng mga proyekto na pinaglaanan ng budget ng bawat proponent. Ang listahan ay ipapasa sa isang Carlo Rivera na siyang magsusumite sa DPWH Regional Office o sa mismong proponent. Kung ang listahan ay naipasa sa DPWH Regional Office, isasama ang mga naturang proyekto sa National Expenditure Program o NEP. Pero kung sa mismong proponent ito isinumite, isisingit ito bilang insertions sa House General Appropriations Bill o HGAB o sa Bicameral Conference Committee o BICAM. At kung maaaprubahan ay magiging bahagi na din sa General Appropriations Act o GAA. Dagdag pa ng ICI, si Alcantara ang namimili ng kontraktor na mag-iimplementa sa mga proyekto kung saan magsisimula na ang tinatawag na SOP sa mga proponent. Samantala, desidido si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isampa mga kasong ito sa Sandigan Bayan matapos ang mga isinasagawang preliminary investigation bago mag-November 25. That's the mandate of the ICI. They have been meeting a lot of people and investigating for the past almost 2 months. So the output, I think, is very welcome. So we can work on them. Kinukumusta rin umano ng mga nadadawit sa korupsyon si Ombudsman Remulla sa pamamagitan ng mga kaibigan nito. Kaya lang, hindi ko na trabahong makipagkamustahan, di ba? Ang trabaho natin dito, gawin talaga yung nararapat para sa hustisya. Alex, sinisiguro naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang lahat ng kanilang mga kasong isasampa sa Sandigan Bayan ay malakas at kayang makapagpakulong ng mga personalidad na sangkot dito sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Alex. Okay, TJ, dahil dito sa ginawang rekomendasyon ng ICI,
Ibig sabihin ba niyan na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon at wala na silang kakasuhan pang iba? Alex, magpapatuloy pa rin ang mga isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil meron pang mga natitirang mga personalidad na kasalukuyan ay nakahain o yung nakaset pa yung kanilang mga schedule. Kabilang riyan sila dating Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez at sila dating Ako Bicol Representative Saldico. Ganon din yung sa asset recovery nga na nakatakda rin bukas dun sa CAAP at sa iba pang mga ahensya. Tuloy-tuloy, Alex, yung mga isasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure para nga lahat nga down the line hanggang mula from top to bottom nga nila ay mapapakulong ng komisyon. At Alex. TJ, dahil tuloy pa rin ang kanilang gagawing investigasyon, kailan yung live? Alex, ayan aabangan natin yung live streaming o yung pagsasapubliko ng isinasagawang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sa November 11 at 12. Sa ngayon ay inihahanda pa lamang ng ICI yung pagsasapinal nila dun sa kanilang mga guidelines para dun nga sa isasagawang live streaming. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin dyan po sa ICI.